Morning po mga ka-blissful. Yan. Yes, opo. Ngayon po ako yung nandito sa breakfast ng hotel. Okay. And then, yeah. Sa pagod ko po, hindi ko po kayang kumain. Yeah. Yun nga. Tulog lang po ako ng tulog. And ngayon po ay tayo ay kasama ko ulit kayo sa aking paglalayas. Siyempre, I am doing this for myself. Yeah, ito lang po ang gusto kong makain. Pero kanina po, kumain na po ako ng strawberry. Sa room pa lang po, kumain na po ako. Strawberry and I believe tatlo pong strawberry ang nakain ko kanina. Kape po tayo. Dahil nga po wala po ako sa bahay. Hindi ko po na-skip ko po yung pag-inom ng water. Pero pabalik na po ako bukas. Bukas. Today is Thursday. Yeah. Pabalik na po ako bukas At magagawa ko na po ulit yung aking inumpisahang water therapy. Pero yeah, since Saturday wala na po ako sa bahay, kaya halos isang linggo po akong nakapag-skip nung pong aking ginagawang water therapy. Pasensya po kumakain ako. Yes. Ako po yung kahulihang kakain kasi hanggang 10 o'clock lang po itong breakfast. Ano po, 9:20 na po right now. Maganda po ang akin pong kinalalagyang. Tingnan niyo po. Mamasyal po tayo doon mamaya. Yes. Diyan ko po kayo lalagay para kayo po ay nakikita po ninyo ako ng maayos. Naayos. Parang mataas. There you go. As usual po, hindi po tama yung nabili kong handle ng aking cellphone. Ano po, ang nabili ko po ay papakita ko po sa inyo mamaya. Papunta pa po ako ngayon sa aking room. At may kukunin pa po ako doon. Pero ayan, medyo mahangin po sa labas, malamig. By the way, ito pong Kamloops is mainit na lugar dito po sa British Columbia. Maganda pong mag-stay dito, especially po pag winter. Winter time po. Maganda po dito pag winter time. Hindi po katulad po dun sa amin na malamig. Hindi lang medyo, mainit po dito. Pero I'm blessed po kasi nung dumating po ako 2 days ago is hindi po siya mainit. As in, kaya po nating maglakad. Ano nga po yung, di ba, naka long sleeve. Naka long sleeve po ako tuwing naglalakad, di po ba, dun sa aking mga vlog. Lalo po kahapon. Medyo matindi na po yung ng aking suot. Ito po, maayos pa po ngayon. Hindi ko pa po masyadong maramdaman yung lamig. At saka, syempre, maglalakad po tayo. Magkukwentuhan po tayo. And yeah, my mission po dito is to talk to the people. At super dami pong may magaganda pang puso. Yung pa rin po, yung bit-bit kong gusto kong tumulong sa iba, yung kaya kong paraan is marami pa rin pong yung pong sa negativity hindi ko inaangkin at positive po yung aking
inilalagay sa akin pong sarili, sa akin pong utak, sa akin pong soul, and my mind, ang lumalapit din po sa aking mga tao is puro positive. And yeah, mapapatunayan ko po sa aking sarili right now na marami pa pong magagandang at busilak na puso dito po sa mundo. Siyempre yung pong mga yun is ipinadala din sa atin ng Diyos. Di po ba? So, ngayon, ipinakita ko kung paano ako kumakain. This is yogurt. Yogurt po siya. Strawberry flavor. Yogurt, coffee, and muffins. Kalahati lang po yung kinuha ko. Kasi ito lang po yung posibleng kaya kong kainin right now. Hindi po ba, hindi naman tayo dapat matakot dun sa bukas ba may kakainin pa ako. Kasi talaga po, ipoprovide po ng Diyos sa atin kung ano po ang ating kailangan ngayon. Di po ba? So, patuloy ang pagkain kasi may oras lang po ito at isa lang po ang taong nagbabantay sa akin. No, hindi naman po nagbabantay. Siya po yung nasa reception at nandito rin po siya. Umikot po siya at itinuro po niya sa akin kung saan po ako kakain. By the way, ito po ay hotel na mini, I believe mini, or we call that motel. Pero yeah, dito po sa ibang bansa, ang motel is hindi po yung tulugan ng mga lovers. Ito po ay pwede po kayong mag-isa, yung mga travelers. Opo, hindi po ba sa atin diyan? Pagka po sinabi ninyong motel, may kasama ka. Hindi po dito. Makikita po ninyo ang traveler, single, isa-isa lang po sila. And yeah, dito po kasi pag may kanya-kanyang lakad. Kumbaga, yung ibang tao, walang time para makipag-usap sa iyo. Yeah. It's just amazing po kasi hindi ko po akalain na mararanasan ko yung mga ganitong scenario or sa aking, kumbaga, sa aking iniisip na kaya ko ba to? Kaya ko pala. Di ba? Kaya ko. Hindi pa po ako masyadong makapag-show sa inyo ng yung ginagawa ko dun sa tinulugan ko. Pero paladaanan ko po, papakita ko po sa inyo ulit. Katulad po kahapon, na pinakita ko po yung kama kong tinutulugan or tinutulugan. Yan, so, ano po ako kasi nung nag-travel po ako, pinakita ko po yung nilakad ko, kung saan po ako bumili ng pagkain. Hindi ko yata po pinakita sa inyo kung saan po ako bumili ng pagkain. Pero, yung pong result na ipinakita ko or ibinlog ko, ang dami pong nanood. And I'm so thank you po ulit sa inyong panonood sa aking pong vlog. Maraming salamat po and yes, maraming salamat po. Yung po muna ang aking masasabi sa inyo, maraming salamat po at ako po inyong binibigyan pa rin ng time para mapanood yung aking yung pong aking vlog. Yes. Parang nga pong yung kumbaga araw is napakabagal po para sa akin kasi as in, wala po ako sa bahay, so wala po akong mga iniisip na gagawin. Di po pa pag nasa bahay tayong mga nanay, para tayong, ito, pag nakita ninyo yung kusina, natatap, kumbaga nauubos yung oras ninyo doon sa kusina. As in, kung hindi ko po gagawin na i-divide yung oras ko, nandun na lang po ako sa kusina kasi ang daming gagawin sa kusina. Pero ngayon nga po, nasa ibang lugar ako. So, yung management nung oras is mabagal din kasi nga po wala naman akong gagawin. Though ako po ay nagising ng I believe alas 4 tapos alas 7. Nung pong alas 7 na nag-washroom na po ako, naligo, and then ito
nakapag-ayos po ng buhok, nakapag-ayos ng mukha. So, I'm so blessed po daily. And panalangin ko po na yung pong pag-alis ko, paglalayas ko, or yung pong aking, nandito po ako ngayon sa medyo malayo-layo sa lugar namin, as in 3.5 hours, I believe. Pero, ayun nga po, sa isang linggo ko pong ganito is napaka productive po nung aking araw. Do kailangan yung precaution, yung lahat na kailangan kong ang aking sarili ay aking alagaan muna. Di po ba? Well, ito po, mamaya pa po ako magugutom nito. Siguro po mga alas 4. And may mga appointment po ako na imi-meet ng mga tao. Hindi ko po alam kung kaya ko kayong isama. Kasi privacy po iyon. And business po yung lakad ko. And personal. Para po din ma-develop po yung sarili ko na to do my business alone, or to talk to the people na ipakita yung ginagawa ko. Isa po yun sa ginagawa ko na para po ako yung ma-improve po yung sarili ko. Mahirap kasi nag-iisa ka, pero okay lang. Alam po ng Diyos kung ano po yung aking nasa puso, yung po aking intention. Gaya po ninyo, connect po sa akin kung kaya ko po kayong tulungan, especially po yung kung paano ninyo i-manage yung inyong pera. Yes, and nagtuturo po kami ng free po, free education po ito. Yan, marami po na may gusto na maintindihan po ito, and kasi lalo na po yung mga kabataan. Yung mga bago lang dito sa Canada. Message po ninyo ako kung kayo po ay nasa Canada or kayo po ay nasa US. So, sana hindi ko makalimutan yung resibo ko. Hindi po nila in-email sa akin kung magkano yung binayaran ko. I believe na mga 325 and 2 nights po siya. Sayang naman ito kung hindi ko kakainin. Ang ano rin mag-business ng ganito, yung small. Hindi po ito small kasi yung aking room is 105. Ibig sabihin 105. Or marami pa, or mga 300 rooms. Kasi mahaba po siya, tsaka hanggang 3rd floor. Tsaka mababait po yung kanilang mga tao dito. Dito nga po hindi na kailangan bumili ng water bottle kasi diyan po sa sink pwede po kayong kumuha at uminom. I mean, isa deposit dito. Doon sa gripo. Malinis po kasi yung water. Yung pong doktor ko, yung pong nagpaaral sa akin, si Dr. Lyons, nung kabataan daw po nila, bumibili pa sila ng tubig kasi hindi po nila alam na yung kumaga nasa isip po nila na yung hindi yun water na pwedeng inumin yung nasa gripo. Pero nung daw pong umayos na ang ano ng Canada, doon na lang sila direct na umiinom. And napaka-blessed po talaga nung itong lugar natin dito po sa Canada. Kaya yung pong mga bata pa, dalhin po natin dito yung inyong mga magulang.
pagsikapan po ninyong makarating dito in the right way po para po maranasan din po nila at saka po yung mga darating na henerasyon. Yeah, I am encouraging you to see the Canada. Opo, ngayon po ay medyo naghigpit po yung mga tourist at saka po yung sa mga student. Hindi ko po alam kung paano ko ikukwento, pero yun nga po yung nasa balita. Hindi ko naman po ma-dig in yung mga information kasi sometimes po yung information na nai-vlog hindi po tama. Ibig ko sabihin, dapat kung magba-vlog tayo or ano yung both side, kailangan alam natin. At saka yung right news. Kasi malilihis din po yung mga ibang gustong pumunta dito. Yeah, marami pong, kumbaga nagka-cramming sila, yung maraming mga nag-estudyante na yun po yung path na kanilang journey. Tapos wala pa rin po silang